Alam mo yung dati kahit gusto mo, kailangan mong ipagpaliban. Kasi kulang ang pera. Yung tipong kahit itlog lang is kailangan mo pang tansyahin kung kakasya ba sa budget mo. Tapos dati halos kailangan ko munang mag-isip ng ilang beses kung bibilhin ko pa ba to? Ay, kulang yata pera ko. Huwag na nga. Alam mo yung ganong experience, diba? Yung tipong tamang bilang ka lang ng barya mo. Tapos palingon-lingon ka sa price. Tapos ibabalik mo yung item kasi sa isip mo, ay wag na nga lang to. Ang bilhin yan, ano ba yan? Dumaan ako sa mga panahon na puro pag-iwas ang sagot. Budget dito, tipid doon. Para lang maira ko sa isang linggo. Andiyan na papasok yung salitang tipid, tansya, tiis. Yan, yung mga words na yan. Yan yung kailangan ko munang isaalang-alang. Kasi nga, 500 pesos lang yung kaya kong pang grocery dati eh. Tapos kailangan sakto lang doon, hindi lalabas doon. Tapos dati tamang sana all na lang ako sa mga kasabayan ko na namimili na halos mamuno-muno yung push cart nila. Samantalang ako, ito sisingit lang kasi hand carry lang yung napamili ko, gano'n. Kasi nga, kung ano lang yung kailangan ko, yun lang talaga yung binibili ko. Pero ngayon, iba na, hindi man marangya, pero I'm proud to say na nakakabili na ako ng mga maayos na pagkain. Yung tipong hindi na ako nangingimi kapag may nakita akong kailangan namin sa bahay. Ngayon, kaya ko na. And well, ito naman talaga yung pangarap ko eh. Yung tipong mamimili ako tapos hindi na ako natatakot sa presyo. Yung tipong hindi na ako magsasabi, hala, sinampal ako ng kahirapan doon ah. Alam mo po, naranasan mo din yan. Simpleng itlog, loaf bread, gulay. Mga bagay na dati pinapangarap ko lang. Mabili ng sabay-sabay. Pero ngayon, nasa cart ko na sila. Yung dating sana all ay akin na ngayon. Ay, nakakatuwa lang isipin na yung mga bagay na hindi mo kayang gawin dati ay nagagawa mo na ngayon. Dati halos hindi ko kayang bumili ng baramihan sa ganitong klase ng grocery. Ultimo yung kahit yung ganitong klase ng Zondrox ay hindi ko kayang bilhin dati. Naalala ko, chlorine lang yung gamit ko tapos dudurugin ko yun tapos pagkakasyahin ko siya ng isang buwan. Alam mo yun, diba? Alam ko na experience mo rin yun. Tapos dati kahit 10 piso lang yung presyo, sobrang namamahala na ako. Ngayon, dinadakot-dakot ko na lang, gano'n. Tapos yung mga shampoo, kailangan pagkasahin ko yung sachet kasi ilan pa kaming gagamit. Tapos yung noodles, nagiging sinigang. Oo, kasi marami kaming kakain eh. Diba? Ngayon, yung isang buong noodles, solong-solo ko na siya makakain. Tapos tamang tawas-tawas lang ako dati. Pero actually, maganda yung tawas sa kilikili ha. Tapos hindi uso tong alcohol dati, hindi ako nagaganyan. Pero nakakatawa lang kasi nga, nabibili ko na yung mga gusto ko. Yung mga number 1 na pangangailangan. Tapos dati tamang asin lang ako, pang toothbrush ko asin. Kasi nga, minsan pag nauubusan ako kasi yung toothpaste naman dati, sachet lang. Tapos marami kami gumagamit dun sa kapiranggot na sachet ng toothpaste. Alam mo yung pakiramdam na yung dating pangarap mo lang is, kahit pa paano, unti-unti is, nagagawa mo na. Diba? Hindi ka na kinakabahan, hindi ka na natatakot, kaya mo na rin makipagsabayan. Yung hindi mo kayang bilhin dati, nabibili mo na ngayon. May yung ganun pakiramdam na ang sarap. Yes. And ang sarap din namang tumulong sa ibang tao. Ang sarap sa pakiramdam na namimili sa bahay. Especially pag nakita mo yung mga kailangan nyo is paubos na. Mamimili ka na naman. Ang sarap sa pakiramdam na pabalik-balik ka na lang sa ganitong place para mabili. And ngayon, isa na lang to sa libangan ko kasi nare-refresh talaga ako pag namimili ako eh. Parang pakiramdam ko, nawawala yung mga sakit-sakit ko sa katawan. Alam mo yun, syempre, umiidad na tayo. Marami ng kasukasuan, marami ng halong sakit na nararamdaman. Ganyan. So, ang sarap sa feeling kapag nag-grocery ka tapos kaya mo yung presyo, kaya mong bilhin yung presyo and hindi ka na napapailing, hindi ka na napapasimangot, hindi ka na nalulungkot kapag nakikita mo yung mga price kasi nasa isip mo is kaya ko na itong bilhin, may budget naman. Alam mo yung gano'n. Alam mo yung tipong hindi na ako kinakabahan kapag nagbabayad ako kasi alam kong pinagpaguran ko to. Bawat item may kwento ng sakripisyo at tiyaga. Bayad galing sa sipag, tiyaga at dasal. Siyempre, tiwala sa sarili. Tamang sipag at tiyaga lang talaga. Alam ko ikaw na nanonood ngayon at nakikinig sa akin, kayang-kaya mo rin. At siyempre, maging matulungin ka rin naman kapag meron ka, kapag may sobra ka. Pero depende pa rin naman sa tutulungan mo kasi baka naman abusuhin ka na. Kagaya ng na-experience ko, tumulong ka na, masama ka pa.
That's life. Pero okay lang yun, tawanan na lang natin. Ang importante nakatulong ka. Well, naalala ko lang talaga dati, hindi ko to kaya. Ngayon, kaya ko na. At habang pauwi ako, dala-dala ko hindi lang groceries. Dala ko ang bunga ng sipag at panalangin. Dati hindi ko kaya. Ngayon, kaya ko na. Basta magsikap lang at magtiwala sa sarili mo. Huwag kang susuko hanggat hindi mo naaabot yung gusto mo. Hanggat hindi mo naaabot yung mga pangarap mo. Kapag napagod ka, well, magpahinga ka lang. Pero wag na wag kang titigil. Kasi pag tumigil ka, wala na. End of story na. Wag na wag kang susuko hanggat ang katawan mo ay lumalaban pa. Lagi mong tatandaan na hindi kailangan ng mamahaling bagay para maramdaman mong umaasenso ka. Minsan, sapat na ang makauwi ka ng may dalang pang-ulam para sa pamilya mo. Ito ang tagumpay. Tahimik. Totoo. Alam kong hindi pa ganun kalayo yung nararating ko pero masasabi ko na malayo na sa noon. Para sa mga simpleng tagumpay na pinaghirapan, i-comment mo naman #kaya ko na.